Tapos may ikikwento ko sa inyo na I'm very excited. I never expected that this would happen. So very excited ako to share sa inyo, guys. Merong mga guests na nakaschedule na pupunta doon. Hindi lang sila mga normal guests, mga normal customers kasi, ay naku, I can't wait guys na si Jet yung mag-share sa ano nga ba yung istorya noong i-share ko sa inyo. Excited ako kasi mamimit ko yung ikaw nakita mo or si Daddy? Ako lang ako ate. Tignan mo, ano? Ay, dumating na pala. Very excited akong i-open to. Baby, tulungan mo ko. Open natin to, guys. This is from my classmate nung elementary. Taray, no. Ang tagal. Elementary ba? Oh, tama. Classmate ko si Kay nung elementary. So, meron siyang business and pinadalhan niya tayo ng kanyang mga products. I'm so excited, guys. Wow! Ang ganda! Meron na akong bagong chopping board, guys. And meron siyang pangalan ko. Diba? Ang ganda ng pagkaka-engrave nila, Mami Nina Rayos. Nakalagay. Sa kabila, cursive writing naman siya. Actually, magkaibang font lang pala. Pares pala silang medyo cursive. Pero yan. Ang ganda. I like it. Double-sided pala siya. Look, babe, ah. Ang ganda. Alam nyo guys, ganitong mga chopping board yung gusto ko. Yung makapal talaga. Ayoko na nung parang rubber or parang pang plastic. Kasi naninilaw siya, especially pag gulay at mga meat yung hinihiwa mo doon. I know, advice nga sana, it is advisable to use a different chopping board pag naghihiwa ka ng gulay, iba sa fruits and iba din sa meat, diba? To prevent cross-contamination. Pero ako yan, mas gusto ko nga yung mga ganitong klase ng chopping board, yung bamboo. Look! Wow! I have a brush. Meron kayong mga pencil ni Ate Sky. Oh, this is Cloud Rayos. Tapos Skylar Rayos. Ang ganda! Wow! Tapos ito pa, oh! Ang daming stickers ni Skylar! Natutuwa yun! Okay. What's this? Si Cloudy. Oh, di ba? Yes. Ang ganda, no? Ito Cloud, oh. Pwede mong pwede mo tusulat. Kunin natin yun. Oh, anong pangalan? Daddy. Cloud. Wow, you like it? Yeah. Ang ganda ba? Yeah. Dami din namin mga stickers for pens and pencils, pati sa mga notebooks. Especially magpapasokan na naman. Ayan, oh, wow, ang ganda nito. Cinnamon roll na stickers for Skylar. Ang ganda ng mga gawa niya. And then stickers for Cloud. It's Spider-Man. Yeah. Ang ganda. Oh, wow. Thank you so much, Kay. Ayan. Ilalagay ko yung link ni Little Terrence. Meron silang Facebook and Shopee. Pwede kayo mag-order sa kanila. They personalize items. Katulad ng mga nakita nyo, yan, mga engraved items, stickers, they also engrave pencils and pens. So, perfect na perfect tong pang-regalo ngayong pasukan, mga newskies. So, ayan, ilalagay ko yung link nila so you can order. Sunduin pala natin si Skylar sa school and then diretso tayo sa SM. Kailangan mag-grocery dahil nakaka-excite. Magre-replenish tayo ng mga stocks sa... Oo, kasi marami. Tagal namin hindi nakabalik sa shop. O doon sa mga nagtatanong kung kumusta daw yung business, okay naman. Nandun yung shop pa rin, buhay pa rin naman. Merong medical mission. Medical mission. Shop namin, doon sa mga gustong dumalaw, pwede kayo pumunta sa... Plant Fairy Manila Cafe. Ayan. Pwede nyo po siyang i-waste. Ipipin nyo lang Plant Fairy Manila. Or doon sa mga taga around the area, Novaliches and Fairview. Very accessible siya guys. Sakay lang kayo ng mga bus or
mga FX or jeep papunta ng Commonwealth, then baba lang kayo ng North Fairview. Paglagpas lang siya ng Petron Gasoline Station bago siya mag Tulyahan Bridge and Fairlane Street. Yes. Yun. So nandun yung cafe namin. Operational pa rin siya mga Ningskis, of course. The operation hours is from 1 p.m. to 10 p.m. Daily. Daily yan. Ayan, wala tayong araw na sarado. Kasi mga estudyante nagpupunta doon, lalo na ngayon para mag-aral. And then sa gabi, yung mga, minsan may mga nagmi-meeting din doon. Tapos may ikikwento ko sa inyo na I'm very excited. Dahil, actually I was already I'm looking forward to this. Sobrang, I never expected that this would happen. Hindi mo na-imagine? I never imagined that this would happen. Kaya ako very excited ako to share sa inyo guys. Mamaya ikwento ko sa inyo. Medyo bibitinin ko muna kayo ha. Kasi oo, maganda yung upuan. Maganda pag upuan nakabalik kasi tayo sa bahay mamaya. Oo, so Go guys! Hi! Akin na ako. Saan, bebe? Nasa bahay. Punta tayo ng SM. Yay! Go, dali, walk na. just then. So tayo mamimili na ngayon. Dahil kailangan na nating magtipon para sa shop. Kasi may special occasion tayong aabangan. Ikikwento ko mamaya. So let's go. Tagatula kami ng basket. Okay. Hala, kawawa si Jeff. Late na nakaalis. Mag-aalas 3 na. Actually, 3:02 na siya umalis. Dapat ang alis niya alas 2 dahil kailangan niya makarating ng BGC before 5 p.m. dahil yung sasakyan namin ang dala niya coding. Wala dito yung isang sasakyan. Nasa Quezon dala nila mama. Umuwi sila Mama Lisa ng Quezon kasama si Kuya Ondo. Doon sila magba-birthday. Birthday ni Mama Lisa guys sa April 20. Ayan, bukas. So, hindi kami nakasama. Dapat talaga isasama kami doon sa Quezon para makapag-celebrate ng birthday kasama yung mga kamag-anak nila doon sa Quezon. Kasi nga, hindi rin masyado nakakauwi si mama dito sa Pilipinas, diba? This time, so talagang as much as she can, pumupunta siya doon sa Quezon. And the last time nga, nagpunta sila ng summer. Hindi rin kami nakasama kasi dami namin yung mga trabaho na kailangang ayusin dito. Alam nyo naman guys, di ba? Pag tayo umalis sa bahay, mapepending lahat ng mga gawain. Pero hopefully, in the future, no, makasama tayo sa Quezon. Taga-Infanta Quezon kasi sila. So, meron ding mga viewers dyan na taga-Infanta. I remember kasi merong mga nagko-comment and dadalawin din natin si Eliza doon kasi nasa Infanta Quezon din siya nakatira. So hopefully no, talaga by next week, by next month or so makapunta tayo ng Quezon kasi ang ganda daw ng mga dagat doon. So anyway, ayan mga Ningskis, ayusin ko na yung mga pinag-grocery namin. Lulutuin ko na din yung yung mga sauce para sa shop. Ayan, kinukuha ko na yung mga ingredients ko. Teka, daddy, ayan. Pinukuha ko na yung mga ingredients ko para sa shop. Maghihiwa pa ako ng mga bewang at sibuyas. Dahil nga, merong mga guests na nakaschedule na pupunta doon sa Sunday. So,
Kailangan prepared tayo kasi hindi lang sila mga normal guest, mga normal customers. Kasi, ay nako, I can't wait guys na si Jet yung mag-share sa inyo. Kasi pag si Jet ang nagkwento, no, meron niyang mga side comments. Ayun. So, anyway, ayan mga niskis. Mag-aayos muna kami dito, Skyler. Mag-face ka na dyan. Hi, Cloudy. Kami lang dito ng mga bata na iwan. Mag-face ka na anak at may karate ka pa. Mami, meron akong naisip. Sabi mo wala kang masyadong gagawin, di ba? Tingin ka sa may bandang doon. Ano kaya yung gagawin? Agoy! Nawala pala sa isip ko to, oh. Tambak-tambak na yung mga gamit dyan sa lounge. Para na siyang bodega, Agoy. Ayun pa, andun kaya? Ano kayang gagawin doon? Hindi ko sure eh. Subukan mo kayang galawin para malaman mo kung paano. Tapos meron pa sa taas. One at a time. Kaya natin yan. I'll deal with that later. Mami, patali. Yung water bottle, ready mo. Gusto may taas ko dito. Meanwhile, ako ngayon sa BGC sakto. Pagdating ko dito, hindi pa ako inabutan ng coding. So usually maaga ako maalis sa bahay kasi pag coding na, wala na, ako, either magpapahatid na ako doon sa driver ng ate or magko-commute, ganon. So umaalis ako ng mga 2 para hindi ako abutan ng coding ngayon. Ano nga ba yung istorya noong isi-share ko sa inyo? Hindi ko talaga to in-anticipate. Naikwento ko sa inyo siguro around 2023 or 2022. Hindi ko lang masyadong maalala which one. Basta alam ko around 2023 nga siguro last year na I was able to meet yung half brother ko na na for the first time nakita kami dun sa sa first family. So ngayon naman excited ako kasi mami-meet ko yung pinaka panganay namin or pinaka panganay nila, tapos yung sumunod sa bunso. So silang tatlo imi-meet ko sila on Sunday. So sobrang happy lang ako guys kasi yung ibang mga family members naka-base sa US. Funny thing is that malapit lang din sila dun sa state kung saan nakatira ang ate sa US. So isang area lang sila pero dito pa kami talaga magkikita. So magkikita kami soon. Hindi ko na nasasabihin kung saan pero magkikita kami very soon. And then, of course, hindi ko ma-vlog talaga yon guys kasi very private silang mga tao. And, of course, we also want to protect yung privacy ng lahat, no? Including kasi tahimik na pamilya rin naman sila. So, we don't want to, invade, no? O ano man yung privacy na meron sila. So, at least na alaman ninyo kung ano yung news. So, excited ako kaya si Mami nagpabili ng mga nung mga isda kasi nasa Infanta Quezon ngayon ang Mami. Doon yung province namin, yung 3rd province namin. Kasi 3 yung probinsya namin. So yung 3rd province namin is in Quezon. So si Mami ng mga isda para doon nga makain para may konting salo-salo sa kung saan kami magkikita. So I'm very fortunate and very happy to meet them. Alam nyo, hindi ko alam kung how was your feeling kung may ganito kayong scenario or case. How was the first meeting? How was your first experience meeting your siblings, no? Was it weird or like, lalo na kung na-meet mo na yung majority of the siblings? So, ako ngayon, first time after a long time, again, mamimit ko. Kasi na-meet ko lang yung bunso. Pero, yung panganay and sinundan ng bunso, ayun, yun, mamimit ko rin siya. Ayun, titingnan natin kung ano ang kahihinatnan nun
Pasensya na kayo, naka-made up na ako ngayon kasi nga pagdating doon sa bar, magwo-work ako doon, magtatrabaho pa ako doon, mag-edit, marami pa akong gagawin. Usually, kaya maaga rin ako doon para makapaggawa ng mga bagay na kailangan kong gawin. Then after that, prepare for my gig. So, yun lang, gusto ko i-share sa inyo, nakakatuwa lang talaga yung experience na to, na ma-experience kong to. Sana nga nandito rin yung kapatid ko para ma-meet din ng sister ko, kaya lang yung ate ko uuwi lang, diba? So hindi siya pwedeng umuwi kagad kasi may mga work yun. And hopefully ma-meet ko ulit yung daddy ko after a very long time. Medyo excited ako i-share yun kasi ito yung mga milestones kumbaga sa mga bagay-bagay milestones to para sa akin. Okay, let's go guys. Medyo mahaba-haba na tong kwentuhan na to, no? Punta na tayo sa work. Tandaan nyo yung post ko, mga Ningskis, nung isang araw wherein I am asking for prayers kasi that time I was so down talaga dahil merong problema na parang ang hirap-hirap gawa ng paraan. Na, alam mo yun, nakakagawa ka ng paraan pero napakailap dahil lahat may kondisyon. Pero, alam nyo yun, nakaraos ako dun eh. Grabe. Kakatapos mo lang sa isang problema, meron na naman problema. Wherein, hindi naman ako nagre-reklamo kasi kumbaga, diba, parang andito nga tayo sa mundo para magkaroon ng purpose. And if being on trial and going through sufferings is yung magpapatibay sa atin dito sa mundo na to. So, bakit ako magko-question, di ba? Ang akin lang is, alam mo yun, darating ka pala talaga sa point ng buhay mo na literal na sasabihin mo na lang na sunod-sunod talaga o sabay-sabay talaga, ganyan. Parang isip ko, kakatapos ko lang doon sa isang problema nung isang araw, na iraos mo nga siya, ganyan, okay ka na. Tapos, meron na namang bagong problema ngayon na parang sabay-sabay pa. Parang 3 problema sila ngayon na kailangan mo solusyonan ng sabay-sabay din. You only have limited time, limited resources, and limited solutions na meron ka sa ngayon. So, sabi ko, grabe. Talagang darating ka dun sa point ng buhay mo na parang nabubuhay ka na lang para humarap sa mga problema. And then, ako, di ba? Being functional pa din at the same time. Kasi syempre, no, hindi naman titigil yung mundo mo. Tutunganga ka na lang, magbukmo ka na lang kasi andyan na, presented na yung problema sa harap mo. Anong gagawin mo? Eh, wala kang magawang solusyon sa ngayon. So, di ba? Alam naman, sumunganga ka na lang at magtulala. Pero, wala. Kailangan mong harapin din, kailangan mong gawa ng paraan eh. Talagang thankful na lang ako kasi katulad nyo, no? Marami pa rin talagang nagdadasal para sa amin and tumutulong sa amin, sa akin. Ayan, nandyan yung kapatid ko, sila Kuya Victor. Alam ko sila din, meron din silang mga kanya-kanyang problema na pinagdadaanan. Pero lagi silang nakaalalay sa amin. Naiiyak na lang talaga ako, literal. Literal na naiiyak. Pero yung emosyon ko, kasi ganun nga ako eh. Alam nyo yun, na pag pinili ko na mas maging head level on this certain situation, wala talaga akong mararamdaman dyan at all. Kumbaga, hindi ko yan ipagmumukmok, hindi ko yan ipag-iiyak. Literal na masasabi ko na lang na, ay, ganon. So, kasi because it's so frustrating, it's so disappointing that you are helpless in this exact moment. Pero, mas nandun ka sa point na susolusyonan mo na lang siya. So, magiging mas functional ka na lang kaysa maging emotional. I'm acknowledging my feeling at the same time. And I'm not disinvalidating the situation na magaan lang siya or manageable lang. Of course, it is not manageable. It is something na very crucial talaga, lalo na sa sitwasyon namin ngayon. Yung kapatid ko nasa ibang bansa. Kami lang yun nandito. So, ako lang talaga yung kikilos. Diba, kakatapos nga lang isang problema natin o isang araw. Tapos, ganyan na ako. What's your first thing? What's your first thing? Hag mo lang ako, ate.
kaya mo nga. Tignan mo, kung hindi mo yan kaya, sigurado pinoproblema mo pa yung case hanggang ngayon. Dumagdag na yun sa problema mo. Kung hindi mo yan kaya, nandito pa din yung case. Pero kinaya mo yung case, pinilit mo. Kala mo wala ka ng hope the night before. Pero tignan mo nung umaga, meron ka na. Medyo na-relief ka na. Na-solve mo yan because of having hope. Tsaka hindi ka mag-isa. A little push lang. Like, di ba pag magsiswimming ka, tapos first time mo pa lang, ikaw yung mga ibang tao pinupush nila, like talagang gagawin na yung bata. Ikaw, sige, kaya mo yan. Nandiyan lang yung tubig. Bubuhatin kita or tutulungan kita pag hindi mo kaya, basta sumigaw ka lang, help. Diba? Ganun, hindi yung tatanong ka na, hindi ka pat niya tumatanong, umiiyak ka na. Yung titignan mo na, pagtalon ko nun, sigurado parang magiging happy ako kasi tatalon ako, tapos swimming pool yun Parang gusto ko yun itry. Pero medyo scary, pero at least I can try new things. Next case, tulog na yung mga bata. Natapos ko na din yung mga chores ko. Yung nilalabahan ko, nandun, nakasalang na sa washing machine. Sobrang pagod na ako, guys. Maliligo na ako kasi parating na din si Jet. Ang lagkit ko na, sobrang init kasi talaga ngayon. Grabe. Alam mo, pagod na lang talaga ako. Pagod ako physically, mentally, and emotionally. I'm very, very exhausted. Gusto ko na lang magpahinga and matapos na tong araw na to. So, and ayun. So, ayan mga niskis, one problem at a time lang. Kasi kung sabay-sabay talaga lahat, ay ewan ko na lang. Baka maglupasay na lang talaga ako literal sa floor. Pero dahil nga, diba, nandyan naman si Jet, katuwang ko, tsaka sila kuya, importante din talaga sa akin yung may umaalalay sa akin, tsaka yung maramdaman ko lang na hindi ako nag-iisa. Napakalaking bagay na nun sa akin. Kumbaga, kakayanin at kakayanin natin yan. Especially yung faith natin kay Lord. Yan na lang yung meron ako talaga sa lahat ng mga nangyayaring to na hindi ko na rin maintindihan minsan kung ano ba yung itinuturo or bakit ito pinagdadaanan. Sabi ko, sige lang, Lord, just give me strength and clarity and perseverance, guidance din kasi kung ako lang hindi ko talaga kakayanin. So, ayun naman yung skis. Pagod na talaga ako. Gusto ko na magpahinga. Sobrang lagkit ko na, gusto ko nang maligo. Thank you so much guys for watching. Kita-kits na lang ulit tayo.